Last 2024, nag-payout ako ng more than 1 million pesos. And this year, 2025, nag-payout na ako ng more than 500,000 pesos. Dahil ito sa tulong ng mga prop firm na bigyan ako ng capital after kong mapasa yung evaluation nila. Sa video na to, ituturo ko yung 3 proven risk management strategy na ginagamit ko to pass a futures prop firm. Kaya kung ready ka nang maging funded trader, panoorin mo itong video na to hanggang sa dulo para malaman mo kung paano ba yung pinakamagandang approach para maging funded ka. Kaya kung ready ka na, let's go! So let's get started kung paano ba yung risk management ko on how to get funded with futures prop firm. So unang-una, ang gamit ko na futures prop firm ay ang Apex Trader Funding. Makikita nyo dito na ang different account size vary from 25k hanggang 300k. Pero wag yan yung titingnan nyo guys. Ang tingnan nyo dito ay ang trailing threshold at saka yung profit goal. So ang trailing threshold, ito yung allowed max drawdown mo sa account. In this case, ang 25k account, merong 1.5 drawdown, 50k, 2.5 drawdown, and etc. Kung i-compare mo lahat ng plan, the more na mas malaki yung account size, the more na mas malayo yung profit goal sa trailing drawdown. Ibig sabihin, malaki nga yung capital, malaki naman yung profit target. Ang ibig sabihin nito, as you go higher sa account size, mas mahirap mapasa tong mga to even though malaki yung binibigay nila na drawdown. Pwede kang mag 25k account kung ito yung personal preference mo. The thing is, 1.5 lang ang drawdown. For me, kulang yan. Ang gusto ko yung 50k kasi meron siyang 2,500 drawdown, tapos ang profit goal mo is $3,000. So, almost 1:1 na rin siya. For me, this is the best account and because of that, ito yung ipapakita ko na example dito sa discussion na to. Ang 50k account, meron siyang 2,500 max drawdown. Ang drawdown mechanics nito ay trailing drawdown. Diniscuss ko na to sa mga previous video ko, but as a recap, i-discuss ko siya ulit sa inyo. For example, you have entry here. Nag-enter ka dito, tapos 1:2, ang risk mo is $200. Kapag nag-enter ka dito, nag-profit ka here, meron kang $400 profit. Ngayon, ang $50,000 mo, meron ng 50,400 after take profit. Yung max drawdown mo ay 2,500 pa din. Kahit na nag-profit ka ng $400 or kahit na ang balance mo 50,400, 2,500 pa rin ang drawdown mo. Ibig sabihin nito, bawal bumalik ang balance mo ng 47,900 kung hindi mabibreach yung account mo. Kasi, pag minus mo ang 50,400 sa 2,500 drawdown, ang matitira is 47,900. So, yun yung ibig sabihin ng trailing drawdown. Ang kada profit mo, it doesn't mean na buffer yun sa'yo. Let's move to the next example. So, trailing drawdown nga ang mechanics. Punta naman tayo sa scenario na to. Let's say, nag-enter ka right here. Ang final target mo is supposedly dito sa area na to kasi gusto mo ng $1,000 profit. Ito yung target mo. However, ang naging problem is that nag-retrace ang market sa entry price mo kasi makita mo, pumunta siya hanggang dito, right? And $400 ang unrealized profit mo. Bumalik sa entry mo. Nag-exit ka at break even. Ang ibig sabihin nito, dahil ang unrealized P&L mo ay $400 at hindi ka nag-take profit, bumalik sa entry mo at kinlose mo sa level na yon. Ibig sabihin nito, down ka pa din ng $400. This is what it means to have a trailing drawdown threshold. Now, let's move to this example. Let's say, nag-enter ka dito, final target, it's still the same, $1,000. Unrealized profit mo is $400. Ngayon, hindi ka nag-exit sa break-even or sa entry point mo. Inayaan mo na ma-take out yung stop loss mo na $200 risk. Ang ibig sabihin nito, dahil hindi ka nag-take profit at highest P&L mo na $400 at umabot ito sa stop loss mo na $200 risk, ang total na talo mo sa trade ay $600. Kung may $50,000 account ka at ganito ang nangyari, 49,800 na lang ang balance mo. Pero ang trailing drawdown mo ay nasa $47,900. Ibig sabihin, bawal ka nang bumalik sa account mo ng $47,900. Kasi nga, yung highest unrealized mo is $400. Note ha, nagtitrail ang drawdown sa pinaka-highest unrealized equity mo. Kahit hindi mo pa yan kinlose. Kung ikaw ay nasa drawdown, para lang may static na account hanggat bumalik ka sa highest floating equity ulit. Na kung saan magiging trailing na ulit ang drawdown mo. Now that we know kung ano yung trailing drawdown, punta naman tayo sa position sizing. So with position sizing, meron tayong dalawang klase. Meron tayong tinatawag na mini, meron tayong tinatawag na micro. So unahin natin yung mini. Ito ang dalawang market na tinitrade ko by the way, ES at NQ. So 1 mini, 1 point is equals to $50. Sa NQ, ang 1 mini, 1 point is equals to $20. So ang 1 point, ibig sabihin lang yan, $1 move sa market. For example, ang ES, ang presyo niya ngayon is 5,900. Kapag pumunta siya ng 5,899, equivalent yon ng 1 point. Same thing sa NQ, pag 22,000, tapos umabot siya ng 21,999,
$1.99, equivalent ng 1 point yun. So, ganun lang ka-basic. Makikita nyo yan sa right side ng chart nyo, by the way. And now, let's move to micro. Ang MES o micro, ang 1 point equivalent ng $5. Ang 1 micro, 1 point sa NQ is equivalent ng $2. Again, it's the same thing. 1 point means $1 move. Now, ano ba yung maganda sa dalawa? So, merong pros and cons yan. Pag nagtitrade ka ng mini, it's best for scalping, but micro is the best for wide stop loss at saka wide take profit. So, kung mahilig ka mag-swing or kaya intraday from London to New York, micro is the best position na pwede mong gawin. Ang isa pa is micro is flexible for partial. Pero ang problema sa micro, it is high commission. So, sa micro, pwede ka mag-partial. Kunyari, nag-taste ka ng 5 micro, pwede ka mag-exit ng 2, 3. Kapag nag-trade ka ng 1 mini, kailangan mong exit yung full position mo. Makakapag-partial ka lang with mini kapag nag-trade ka ng 2 mini, 3 mini, 4 mini, and etc. Now, let's move on to the thing that you really wanted to know. Approach to evaluation. Meron tayong tatlong type. Conservative, medium aggressive, at saka aggressive. Okay, punta muna tayo sa conservative. Ang conservative for me, it is $200 per trade. So, if may $50,000 account ka, meron kang 2.5 na drawdown. It will take about 12 to 13 trades bago mo mablow ang account in a losing trade. So, kung natalo ka ng 12 to 13 times, dun ka palang maboblow yung account. Ang approach na to, it is the best para sa mga first-timer at never pang nakakuha ng payout with Apex. So, kung hindi ka pa nakakuha ng payout, make sure na take the evaluation route very conservatively. If napasa mo na ang account using this strict risk management, it means kaya mo rin makakuha ng payout with Apex. Kung first time mo, this is the best for you. Ang pinaka-cons lang nito is it will take time bago mo mapasa yung account mo. Now, punta tayo with medium aggressive. This is what I usually do. So, ang ginagawa ko, $1,000 risk first trade. If talo, $600 risk. If talo ulit, down na ako ng $1,600. If talo ulit, $400. So, if natalo ka ng tatlong beses na sunod-sunod, down na ako ng $2,000. Meron na lang ako $500 na natitira kasi nga 2.5 yung drawdown. Ang gagawin ko is $250 per risk. So, ang ibig sabihin nito, meron akong 6 trade na tuloy-tuloy bago ko mablow ang account. Mabilis makapasa using this method, madali din mablow ang account mo. Ang ginagawa ko, pag natalo ako sa trade, magtataas lang ako ng risk kapag nasa PNL high na ako. Or kaya naman kapag nabawi ko na yung talo ko from previous trade. So, halimbawa, natalo ako ng $1,000, right? Gagawin ko, magre-risk ako ng $600. Pag nanalo ako dito, pag win ito, babalik ako sa $1,000 risk. Okay? Ganun yung ginagawa ko. And kapag naman $1,000, natalo ako ng 1,600, magtitrade ako $400. So, pag nanalo tong $400 risk, babalik ako sa 600. So, ganun lang siya. Kapag natalo naman ako sa $400, pupunta ako sa 250. Pag nanalo ako sa $250, babalik ako sa 400. So, ganun lang siya. Ang ginagawa ko, binabawi ko muna yung last trade ko bago ako bumalik sa risk na yon. So, using this method nga, maganda dito is mabilis ka makapasa pero mabilis mo mablow ang account. Gawin mo lang ito kapag afford mong mawala yung pera sa'yo. $33 for 6 trades, for me, that is worth it already. Punta naman tayo dito sa aggressive approach. Ang ginagawa ko dito is 3 trades, I'm out. Kapag natalo ka ng 3 beses na sunod-sunod, ibig sabihin, tinatanggap ko na maboblow ko yung account. So for me, kung $33 ang account, iniisip ko $11 per trade ang binabayad ko. So ganito ang ginagawa ko, $1,000 risk, and pag natalo, $1,000 risk ulit, pag natalo, $500. So babalik ako sa $1,000 risk kapag nanalo ako dito sa $500. So hanggat maaari akong mag-risk ng $1,000, nire-risk ko yung buong $1,000. Usually, ang plano ko dito is 3 trades bago mablow yung account. So ginagawa ko tong method na to kapag gusto kong maging funded agad. Usually, ang ginagawa ko medium aggressive at saka aggressive. Yan yung dalawa na ginagawa ko kasi nga nakakuha na ako ng payout with Apex and ayokong magtagal sa evaluation phase. Now, meron pang isa na hindi ko ine-encourage na gawin nyo. This is the gambling method. And this is not for everyone. I'm telling you right now, if you do this, matatalo ka, mas madalas kang matalo. Trade 5 mini, pass or blown in one trade. Magti-trade ka ng NFP, CPI, PPI, or FOMC. Ito yon, makikita mo sa forexfactory.com kung kailan yung mga event na ito. So, next month, it's gonna be March 7 for NFP. So, ang ginagawa ko dito is, huwag kang mag-place ng trade ahead of news. Instead, mag-anticipate ka ng breakout on both sides, hoping na hindi ma-fill yung dalawa. Kung hindi mabibreach yung account mo. This is literally, guys, gambling. Hindi man to 50-50. Mas malaki yung chance mo na matalo ka because of the volatility. Ginagawa ko tong method na to kapag may 90% sale tapos gusto kong magkaroon na ng account immediately. And afford ko nga mawala yung account sa akin, so I'm willing to do this sometimes. So for example, ito ang case. Merong NFP release right here. Ang ginagawa ko, because na take out tong high na to, bago yung news release, ang gagawin ko, magpe-place ako ng buy order, 5 contracts right here. Magsasell ako at this area. Ang ginagawa
ginagawa ko dito, wala akong stop loss kasi nga one trade lang siya. So hopefully, ang gagawin ng market, kapag nag-trade ka ng 5 mini guys, kailangan mo lang ganito kaliit na movement para makapasa ka ng account. Okay, ganyan lang kaliit na movement. Ang NFP, CPI, FOMC, nag-move yan ng 200, 100 points, 150 in a matter of seconds to minutes. So I'm hoping na kapag nag-place ako ng sell short here, tsaka buy stop here, hindi matrigger yung dalawa. And kapag may na-trigger ng isa, tuloy-tuloy siyang mag-move in my favor. So kung nag-sell ako dito, chances are, mafe-feel na ako around this area. Kapag ito nag-retrace ng konti lang, mabibreach yung account. So, talagang gambling lang to. Literal na aasa ka na hindi magre-retrace yung market at tuloy-tuloy siya sa profit mo. So, ang ginagawa ko nga is naglalagay ako ng buy stop and sell stop. So, hindi ako naglalagay ng stop loss. Ang iniintay ko lang, kapag na-feel ako, let's say dito yung sell short ko, dito ako na-feel dahil sa slippage, titingnan ko kaagad to kung saan yung 30 points at saan ako makakapasa. Tapos maglalagay ako ng take profit. So, yun nga lang guys, this is gambling. Again, mas mataas yung chance na matalo ka using this method, pero ginagawa ko lang siya if nagmamadali akong maging funded. So, that's about it guys. If gusto yung bumili with Apex, use the code RON. It will always give you the best discount. Right now, 80% sale sila and $33 for 50k account. Nandito rin sa Discord ko, mag-join kayo, nag-update ako dito whenever meron silang sale. As of the moment na ginagawa ko tong video, and the activation fee, kapag napasa mo na yung account, magbabayad ka lang ng $125 for lifetime. So guys, if you want to get funded and support my channel at the same time, don't forget to use the code RON upon checkout. Bibigyan ka lagi ng pinaka-the best na discount na available with Apex. Ngayon, alam mo na ako anong risk management na ginagawa ko. Pero tandaan mo, kailangan mo pa rin ng isang profitable na strategy at hayaan mo na ang risk management ang gumawa ng heavy lifting at mag-play out in a long run. Kung gusto mong makita ang trading strategy ko aside sa risk management, kung paano ako pumasa ng evaluation o paano ako kumita ng 220,000 pesos in 7 days, i-check mo itong dalawang video na to sa taas, right here. So, see you!